Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nervous? Napalingon si Jade kay Jax at nginitian nito. Konti. Don't be. I'm sure maiintindihan nila kung bakit ka nawala. And Jenny would be the happiest kapag nakita na nagkaayos na tayong dalawa. Tsaka isa pa, this is the very first time na naglakwat siya ka, diba? Don't feel guilty. Sumandal siya sa balikat nito. Hanggang ngayon, magkahawak pa rin ang mga kamay nila ni Jax. Talagang ayaw siyang bitawan. Parang nasobrahan na yata sila sa pagiging clingy sa isa't isa. Nagmumukha silang bumalik sa pagiging teenager. She never experienced dating when she was younger. Lagi siyang takot na magkamali. It was always her goal not to commit mistakes. Mamaya, si sermonan siya ng tita Claudia niya. Ayaw mo talaga akong tantanan, no? Never. Kung pwede nga lang kitang idikit sa katawan ko sigu-segundo, gagawin ko. Ang sarap naman. Kanina lang kung hindi niya ito pinandilatan ng mga mata, baka pati sa paglalakad mula sa paanan ng hagdan hanggang sa sasakyan, baka binuhat pa siya nito. After breakfast, binitbit pa talaga siya nito patungong shower. They showered together. Nothing unusual happened. Mahal kita, hinalikan ni Jax ang likod ng kanyang kamay. Kung pang ilang sambit na nito ng magical words na iyon, hindi na niya mabilang, basta sinasagot niya lagi. Malapit na sila sa bahay nang mapansin ang mga sasakyang nakahanay sa labas ng bakuran. Dalawa lang ang pamilyar sa kanya, ang sasakyan ng papa niya at ang kay Alexa. The rest, hindi niya alam kung kanino. Sa pagkakaalala niya, wala namang okasyon ngayon. Ano ang mga yan? Mga sasakyan? Napaigik ang katabi niya nang puritin niya ang tagiliran nito. Piloso po. At tumawa lang ito. Bumukas ang gate. Ngayon niya lang nalaman na konektado pala sa sasakyan ni Jax ang automatic gate sa bahay. Kay Jax nga naman itong bahay. But all the more, na-appreciate niya ito. Nirespeto nito ang privacy niya. Nasaan ang mga tao? Nasa loob siguro. Something was off. Sa dami ng mga sasakyan sa labas, ni wala man lang siyang narinig na ingay o kaluskos sa loob. Jenny didn't even open the door. Sigurado siya, may nilulutong kababalaghan na naman si Alexa. At alam ng lalaking kasama niya, nakapante lang na pinagbuksan siya ng pinto. Halika na, bababa na ma. Whatever it was, sasabay na lang siya sa daloy ng tugtog. Nakakahiya lang sa lahat na ma-highlight na inumaga siya sa bahay ni Jax at iniwan niya ang mga bata. Nandito na sina mama at papa! Jenny opened the main door. Ang ngiti kaagad nito ang una niyang napansin na mas lumaki pa nang makitang magkahawak ang mga kamay nila ni Jax. Hindi matawaran ang kaligayahan sa mukha ng anak nila. She was wearing a bright colored dress, ngunit mas matingkad pa yata sa kulay ng damit ang aliwalas na makikita sa mukha nito. Her happiness was insurmountable. Naiiyak siya. She could have deprived her of this kind of happiness kung hindi niya nilunok ang kanyang pride. Patakbo itong lumapit sa kanila ni Jax. Sa excitement, nakalimutan na nito na magmano sa kanila. She hugged both of them. Kinarga ito ni Jax at buong higpit na niyakap. Sa wakas, doon mas piniga ang puso niya sa sinabi ni Jenny na may kasama pang paghugot ng hangin sa dibdib na tila matagal nang naipon sa loob nito. I knew it. One day, magkakasama-sama po tayong lahat. Thank God talaga. Nangilid na ng tuluyan ang mga luha niya. Nakiyakap na rin siya sa mag-ama. Yes, finally. Hindi na sila broken family. Oo, Jenny, si Mama at Papa ang magkakatuluyan. Dahil mahal ni Papa si Mama, si Adriel, at ikaw, sobra. Panay ang ginawang paghaplos ni Jax sa buhok ng panganay nila. Nakaramdam siya ng paghila sa laylayan ng t-shirt ni Jax na suot niya. It was there, Gabriel. Can I join you po? In his little cute voice, sinabi nito, asking permission nang nakangisi. Oh, my baby boy! Kaagad niya itong kinarga at buong pananabik na pinupog ng halik. Namiss ka ni Mama, sobra-sobra. Ibinaba muna ni Jax si Jenny at si Adriel naman ang kinarga at pinaghahalikan. Papa, nag-kiss din ba kayo ni Mama?
Nagkatinginan sila ni Jax at nagkangitian. Minsan mamamangha na lang talaga tayo sa pag-iisip ng mga anak natin. Hindi mo lang alam, anak. Inirapan niya ito. Pero mas lumapad ang mga ngiti ni Jax. Umandar na naman ang kapilyuhan nito. Mama, Papa, pasok na po tayo sa loob. Hila ni Jenny sa kanila sa magkabila nilang mga kamay na may excitement sa bawat kilos nito. For the very first time, simula nang tumira sila rito, buo silang pamilya na papasok ng loob ng bahay. Simpleng bagay pero ibang fulfillment. Nasa braso ni Jax si Adriel at napapagitnaan naman nila si Jenny. Her smile immediately faded as they entered the living room. Namamangha siya sa nakikita. Bukod kina Nanay Lourdes, Alexa at sa ama niya, may iba pang naroroon. Pamilyar na mga mukha na pawang nakangiti sa kanila. Jade, anak. Anak, namiss kita. Nanay Maring, Bibing and Mildred were there too. Sina Vicky at si Ontoy, kumakaway lang sa kanya habang katabi si Alexa. Nandun din sina Agnes at Marie Chris. Lahat ng mahahalaga sa buhay niya, nagtipon-tipon sa bahay. It was like a reunion, a happy one. Bumuhos ang damdamin niya. Nang salitan siyang yakapin ng tatlo. Hindi na nangangailangan ng salita. Mainit na yakap lang ng mga ito sapat na. Kaninang umaga lang naisip niyang bisitahin ang mga ito, ngunit siya itong nasurpresa ngayon. Grabe, sinasabi ko na nga ba at magbubloom ka talaga ng tuluyan. Si Bibing ang pinakamatagal na bumitaw sa kanya. Ito lang naman ang tanging saksi sa pag-usbong ng tagong damdamin niya kay Jax noon. Sir Jax, bumagsak ka rin kay Jade ha? Pangangantsaw pa ni Bibing. Ayaw kong pakawalan eh. Kapal mo talaga, angil niya, na ikinaugong ng tawanan ng lahat. Anak, maupo ka na. May mahalaga tayong pag-uusapang lahat. Napatingin siya sa papa niya, na lumapit sa kanya. She smiled at him. Pinakaunang ginawad niya rito. Her father wasn't prepared for it. He was more than surprised. Mas lumaki ang pagkamangha nito nang hawakan niya ang kamay nito. Papa. Yes, anak. He was choking with so much emotion. It had been 10 years since the last time she called him Papa. Lahat ng saya na bumalatay sa mga mata nito, talagang makikita mo na para bang kay tagal nitong hinintay ang bagay na yon. Salamat, Papa. Buong higpit siyang yumapos sa ama. Matagal niya itong tinikis at ngayong nawala na ang bigat niya sa dibdib niya, it's about time naman na bigyan ito ng pagkakataon. Ilang segundo munang lumipas bago niya naramdaman ang paglapat ng mga braso nito sa katawan niya. Mas mahigpit ang ganting yapos ng ama until she heard his soft sobs. Sorry, anak. Sorry sa mga pagkukulang ko sa iyo. Tinapik siya nito sa balikat. Sa wakas, nandito na ako, Papa. Nakikipagkasundo ako sa iyo. Tuluyan na nabaklas sa mga hinanakit at tampo sa puso niya para sa ama. Naging masalmuot man ang relasyon nila, but just like Jax, he exerted so much effort to build their father-daughter relationship again. Nararapat lang itong bigyan ng tsansa. Nararapat na patawarin, gaya ng pagbibigay niya ng tsansa sa sarili. After all, chances are for everyone. Tama na nga yan, Joseph. Naiiyak na kami rito eh, saway ni Daddy Arthur. Nagbitiw sila ng yakap na naiiyak pa rin. Panay ang pahid ni Papa Joseph niya sa mata nito. Everyone around them was smiling with tears in their eyes. She looked around. Lahat ng mga taong tinipon sa araw na ito ay may kinalaman sa kung saan sila humantong ni Jax ngayon. Lahat ng mga ito. Lumapit si Alexa sa kanila. Matamis nang umiti ang salarin. Let's go upstairs? Nilingon nito ang ama niya. Sorry, Tito Joseph I'll borrow your daughter muna. Si Jax naman, binalingan nito. Itong pinsan ko kasi ni hindi man lang pinagsuot na matinong damit itong si Jade. Jax looked guilty. Bago pa man maglitaniya ang babaeng ito, niyakap na niya ito na mahigpit. Hoy, ano ka ba? Hindi showy si Alexa pagdating sa pagpapakita ng affection, pero mas nararamdaman sa mga ginagawa nito. Ang laki ng utang na loob niya sa babaeng ito. Ate, friend, defender, rolled into one. Ganun si Alexa. Nahanap niya sa katauhan nito ang pagmamahal ng isang kapatid na hindi niya makuha-kuha noon kay Eliza. Thank you so much. Salamat sa iyo at kay David. Salamat sa pagiging intrimitida mo. Guilty as charged, but you're welcome. Ang kukupad nyo kasi. Kaya sige na, tara na sa itaas at magbibihis na tayo. Ang dugyot-dugyot mo kayang tignan. May namamanhikan ba sa isang babae na walang kaayos-ayos? Hello? Bumitaw siya rito at nagtatakang napatingin sa mukha nito. Then she looked at Jax. Nakangiti lang din ito. Totoo ba to? Tumango siya.
Maghihintay kami dito. Kinikilig siya na kinakabahan sa totoo lang. Ang hirap paniwalaan na ginagawa lahat ni Jax ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Mas tumaba ang puso niya. Thank you, she mouthed. Okay na kayo? Pwede na natin putulin ang pagtititigan yung dalawa? Masyado na kayong nilalanggam ha? Umakyat na tayo sa itaas at nang matapos ng lahat, abay kailangan mong panagutan ng pinsan ko ha? Buong gabi ba naman? Malamang sa malamang, buntis na naman si Jax ngayon. Humagalpak ng tawa ang mga naroroon. Siya naman ay namumula ang muka habang napapakamot lang sa ulo si Jax. Iba talagang hilat siya ng bibig nitong si Alexa. Sa unang tingin, hindi aakalaing may pagkabungangera ito. Kasama si Vicky, umakyat sila sa silid niya. Hinayaan niya mga ito na ayusan siya. Parang noon lang sa party ni Lola Carmela. Suot pa niya noon ang damit ni Alexa. How she missed Lola Carmela. Lubos-lubos ang pasasalamat niya rito. She found a way to bring Jax and her together. Kaya nga kada kaarawan nito, may simpleng salo-salo sa bahay. Magkasunod lang naman sila ni Lola Cons ng birthday. She celebrated 2 weeks ago. Nakarami ba kayo ha, Day? Pinandilatan niya ng mga mata si Vicky. Sa gitna ng pag-aayos, hindi matawaran ang kansyaw ng mga ito. Lalo pat umakyat na rin sina Agnes, si Bibing at si Marie Chris. Para tuloy siyang ikakasal. Alam na niya, lahat ng mga babaeng ito, ang magiging abay niya sa kasal nila ni Jax. Bahala na si Jax sa mga lalaki, basta hindi siya papayag na hindi kasama si Dave at si Ontoy. Kahit si Toto, papasa rin yun ha bilang abay. God, kinikilig siya. Nang matapos ay tinignan niya ang sarili sa salamin. She looked beautiful. Aaminin niya. She was wearing a simple dress, pero naglalabas naman ng features sa katawan niya. Light lang ang makeup at ang buhok niya ay inilugay lang. Wow, Day! Ang ganda-ganda mo talaga! Pare-parehong palatak ng mga kaibigan niya habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Yan talaga nagagawa ng pagninig eh. Gumaganda ang babae. Vicky naman, angil niya. Ang muka. Ate, nakasimangot ka ha. Masisira ang makeup. Ngising kantsaw naman ni Marie Chris. Pinupuno ng mga ito ang puso niya. For the longest time, naghahanap siya ng pagmamahal ng isang kapatid. Not minding na nasa tabi lang naman pala niya ang mga nagmamahal sa kanya, nang higit pa sa kadugo. Para siyang debutante nang bumaba siya ng hagdan, lahat nakatitig sa kanya. Naghihintay si Jax sa paanan ng hagdanan, kaya mas naging doble ang kaba niya. Ayaw kasi siyang alisan ng titig nang nangingislap nitong mga mata. Cause, malalaglag na yung mga pangamo at maduduling na ang mga mata mo katitidig kay Jade. Oh my God! Parang nakulangan ka pa ha? For all I know, hindi mo yan nilubayan kagabi. Umugong na naman ang tawanan sa buong sala. Alexa! Jax was affected. Inaalala nitong ma-o-offend siya. She smiled at him for assurance. Oops, sorry. Ang sama-sama ko. A few minutes later, naging seryoso na ang usapan. Ang mga anak niya nasa garden kasama mga yaya. Kayong lahat ho ang nasa tabi ni Jade nung gago pa ako. Kaya nararapat lang na sa inyong lahat ko hilingin ang kamay niya. I wanna marry her again. Walang kapantay ang pananabik ni Jax. Mapagpakumbaba niyang tinanong ang mga ito. At nakilala rin niya ang mga pagkakamali niya noon. Mas na-inlove tuloy siya rito. Handa niyang gawin ang lahat para sa kaligayahan niya. Lumigid ang usapan kung saan napupunta na may kinalaman sa kasal. Anak, pwede naman ngayon na kayo ikasal ni Jade? Suhestyon ni Daddy Arthur. Nakaupo itong katabi ang ama niya. Oo nga naman, Jax. Susog naman ni Nanay Lourdes. I'll wait until she graduate pa, Nanay Lourdes. Inakbayan siya ni Jax at tinitigan saglit ang mga mata bago humarap muli sa mga kausap. I agree with Jax, ang Papa Joseph niya. Mas mainam nga naman na Montoya ang itatak sa diploma at yearbook ng anak ko. It's one way of paying tribute to Geraldine for bringing into the world just a perfect daughter. Parang may bagyo sa kaloob-looban niya. She was not an unwanted child anymore. Ang marinig ang mga katagang yon sa bibig mismo ng tatay niya ay sobrang nagpapasaya sa kanya. She was far from perfection. She had flaws. Pero sinusubukan niya hanggang sa kanyang makakaya upang maging isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Mother? Geraldine. There was something in his father's eyes when he uttered her mother's name. Naniniwala siya. May magagandang memories naman ng mga magulang niya. One day tatanungin niya ang tatay niya tungkol sa nanay niya. For the whole time na nag-uusap-usap ang lahat, ultimo kaliit-liit ang detalye ay napag-usapan. Kapag tinititigan niya si Jax na sobrang absorb sa usapan, hindi niya maiwasang mamangha.
Siguro kung hindi sila niloko ni Eliza noon, hindi sila darating sa puntong to. They must have gone their separate ways. Or maybe destiny would still find its way to bring them back together. May pumitik sa kalooban niya. Eliza had done something that led her to Jax. Parang may sariling utak ang kanyang palad na ginagap ang palad ni Jax. Napalingin ito sa kanya. Nakakatawa lang ito. Masyadong nahulog sa usapan at hindi na namalayang may pawis na palang namumuo sa temple nito. Gamit ang isang palad, tinuyo niya iyon. Jax smiled at her. Bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. Thank you, ma. No, thank you, Jax. Ani ang sumandal sa balikat nito. Kung wala lang ang mga tao rito, baka kanina pa nila pinapapakan labi ng isa't isa. I love you. Bulungan nilang dalawa. She will forever be thankful. Ang journey nila bilang couple ay magsisimula pa lang. It wasn't easy for them. The roads were bumpy. Wala naman talagang patag na daan para sa mga taong nagmamahal, ngunit sinusubok talaga. Ang importante, marami silang natututunan. They forgave each other at mas minahal nila ang isa't isa ngayon. Mama! Papa! Naputol ang titigan nila nang biglang lumapit ang mga anak nila. Ang tagal naman ng usapan ng mga matatanda, reklamo ni Jenny. People around broke into boisterous laughter. Ate, kaagad niyang salag sa anak. Hindi ibig sabihin na nakakatawa ay okay na. Teka nga muna ha, bakit hindi ka pumasok ngayon? I'm sorry, Mama. Dinaan lang siya sa lambing ng panganay niya. Yumakap at humalik ito sa kanya. Excited nga naman talaga itong maghintay sa kanila ng papa nito. Okay lang na paminsan-minsan ay pagbigyan. Niyakap niya ang panganay niya habang si Adriel nasa kandungan na ni Jax. Mga bandal ng kagalakan niya. Wala na siyang mahihiling pa. Ipagpapasalamat niya sa Diyos yun ng marami. Ang pagtanggap, ang damit, ang pagkain. Lahat-lahat yon metikulosong pinaghandaan. Ang vows na lang yata ang di pa nila nabubuo ni Jax. Punong-puno ang puso niya ng mga nais sabihin pero nahihirapan siyang i-translate sa pangungusap. Ganun naman talaga. Walang konkretong definition ng damdamin ng isang tao. Maliban doon, Jax made sure that she will be given the best wedding. They could go for more elaborate and expensive ceremony, but she opted for a simpler and more intimate wedding. Sa farm ng mga Alcala sa Batangas ang venue na napili ni Jax, La Carmela State. How she missed it. Makahulugan ng lugar na yon para sa kanilang dalawa. Iyon ang maituturing niyang point zero ng paglalakbay ng pag-ibig nila sa isa't isa. From that one fateful night, when twisted destiny was at play, heto sila ngayon. Kay layo ng narating at ang daming nilikong daan. Ang honeymoon ay ipinaubaya na niya kay Jax. Kung maaari nga lang sana, dito na lang para malapit sa mga bata. You will sure like it, ma. Paniniguro niya. Bahala na nga ito. Sa gitna ng paghahanda, relax na relax lang siyang nakikisabay sa agos. Sa lahat yata ng bride-to-be, siyang pinakakampante. Maliban sa premier wedding planner na hired sa event, nandyan din si Alexa na laging nakaalalay sa kanya. Alexa was the most generous maid of honor. Laging bukas ang oras para sa mga pangangailangan niya. Ang tanging ginagawa lang niya, matapos ang graduation, ay ang maghintay sa araw ng kasal. Ayoko sa angle na yan ng photo ni Jade. Palitan yan. Masyadong typical ang design ng invitation. The color is ew. It looks vintage. Medyo bagay ang palda ng wedding dress, ah. This tastes like a mattress. Huwag niyo itong include sa menu, ha? Hindi masarap. Iilan lang sa mga palatak ni Alexa yan. She took every minute detail seriously. Nakakaaliw rin ito lalo na kapag nagbabago ang ekspresyon ng muka. Alexa, nakakahiya. Isa pa baka masyadong mahal. Kapag sa tingin niya lumalampas na ito sa pagiging metikulosa at talagang nananadya lang kay Jax, iisa lang ang nagiging sagot nito. Hayaan mo na. That's Jax's punishment for abandoning you for so many years. This is revenge time. Naiiling na lang siya. Kung wala ito at mga kaibigan niya, malamang aligaga siya ngayon. Kung tutuusin, mistulang mas istrikta pa nga ito sa lahat ng istriktang ina ng bride. Ina, may haplos ng lungkot sa puso niya. Sana nakikita siya ng nanay niya ngayon. Her nanay Geraldine would have been so happy upang makita siyang bumababa mula sa langit. Siguradong nakangiti ang Tia Magda at ang nanay mo, anak. Mas madalas na nga ngayon kaysa dati kung magpunta si Papa Joseph sa kanila. Mas mahabang oras na rin kung nakakalaro ito ng mga apo. Sa bawat pagkakataong sumasagi sa usapan nila ang nanay niya, napapatanong siya sa sarili kung minahal ba ng tatay niya ang ina.
Ako at ang nanay mo, may espesyal kaming koneksyon. At sapat na sa kaalaman niya yon. One day, mauupo silang dalawa ng tatay niya at pag-uusapan na nakalipas nito at ng nanay Geraldine niya. And when she thought of her mother, hindi malayong hindi rin maiisip si Athena. Ni minsan, hindi ito nababanggit ni Jax. It was like a taboo, saying the names of those women who hurt them. Kung ayaw nitong pag-usapan, hindi niya kukulitin ang mahal niya. She should be an understanding partner at all times.